Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. At maraming salamat din sa ating mga kapatid na OFW sa kasalukuyang nasa iba't ibang panig ng daigdig na nag-aabang dito sa ating vlog. At thank you para sa inyong mga hard work, yung inyong pagsasakripisyo para sa inyong mga pamilya at para na rin makatulong dito sa ating bansa. Meron tayong nakakatuwa at nakakainis o depende sa inyo kung anong magiging tingin nyo dito na sa aking topic. But anyway, of course, bago tayo ulit mag-umpisa, gawin natin ang ating usual introduction. Ito yung ating EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw. Huwag maging tamad. Maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Okay, ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa 4 na abogado. What? Sila raw ay napakagagaling na mga abogado. What? Na nasa kampo ni Sara Duterte or sa kampo ni Digong Duterte. Ito ay sina Atty. Torion, na isa ring abogado noong ating nakakulong na KOJC pastor na si Kibuloy, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Martin Delgra, at si Atty. Harry Roque. Papatulan natin yung kanila argumento. Ito ay labanan ng 4 na magigiting na abogado, magigiting, at isang uhuging vlogger. Tingnan natin kung sino ang may katuwiran at sino ang mananalo. Napakagaling ng mga abogado nito. At sila nga ay tumitindig laban sa na-file na impeachment cases against Sara Duterte. Yan ang ating paninindigan ngayon. Ang kanilang stand, of course, ay ayaw nilang matuloy itong impeachment. Kaya nga, nag-file sila ng certiorari diyan sa Supreme Court. At ano ang grounds? Ito yung mga ikinwento nila sa media. Itong mga hindi ko rin maintindihan kung talagang ito ay nasa katuwiran or gusto lang talagang makita ang mga mukha nila sa media. Dahil sa aking paningin, dahil sa aking humble opinion na nanggagaling sa hindi naman abogado, hindi tayo abogado, pero kaya siguro nating banggain itong mga abogado na napakagagaling. Sabi ni Atty. Torion, ang proseso daw na ginawa diyan sa pag-file ng impeachment complaints against Sara Duterte ay hindi dumaan sa tamang proseso. Yan yung sinasabi niya. Bakit? Isa daw diyan dapat na ginawa ng mga congressmen at ito raw ay nasa konstitusyon. Ang sinite niya rito ay yung basic human right na isang tao. Yung walang due process na ibinigay kay Sara Duterte. Samantalang, itong impeachment complaints na na-file sa Senado ay hindi pa naman siya convicted. Atty. Torion. Sinasabi ba ng taong bayan o sinasabi ba ng mga senador o mga congressmen na pagka-file nung impeachment complaints ay ano na siya?
Nahatulan na siya or guilty na kagad siya? Wala naman sinasabing ganun. Wala pang verdict dito. Ipinail pa lang. So anong sinasabi mo na hindi dumaan sa due process? Ang sinasabi mo na dapat na-notify si Sara Duterte, walang ganun. Ipa-file pa lang naman yun sa Senado. Na para maging impeachment court ng Senado at magkakaroon ng pagdinig at later on, hahatulan siya kung guilty or not guilty. Precisely the point of filing the impeachment complaints to the Senate is to find out whether VP Sara is guilty or not. So kailangan isubmit niya sarili niya diyan sa pagdinig, diyan sa due process para malaman kung may katuwiran ba tong impeachment, impeachment complaints na to. So wala pong nilalabag na due process. Ang due process ay ino-notify siya ng korte, ng Senado, at isasubmit niya sarili niya for investigation para magkaroon ng pagdinig. Hindi ba? So, ano ang sinasabi mong hindi nasunod na due process? Due process is, this is the, precisely the due process. Yung pag-file sa Senado at yung pagtawag sa kanya, sa side niya, para marinig yung side niya sa Senado, para i-defend niya ang sarili niya sa Senado, para malaman ng Senado kung siya ay guilty or not guilty as charged doon sa impeachment complaints. Yun ang due process, attorney. Ano bang nangangaw-ngaw? Wala pa nga. Hinaharang nyo na. Yung pag-file ng impeachment complaints, parte na nga yun ng due process. Binibigyan na nga siya ng pagkakataon ng due process na yan para magpaliwanag doon sa impeachment court, which is the Senate. So hindi ko maintindihan ano pinagsasabi mo na hindi nabigyan ng due process. Yan ang magaling na abogado ni Pastor Kibuloy or ni Kibuloy. Ito naman si Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Oh, no! Di din daw ginawa ang tamang process, hindi daw dumaan sa tamang proseso yung pag-review ng mga congressmen, yung pagpirma ng mga congressmen, bago i-file yung impeachment complaints na yan papuntang Senado. Hindi raw tama ang prosesong ginawa dahil kulang daw sa oras. Pag hindi raw binasa ng mga congressmen yung impeachment complaints, pag hindi binasa ng mga congressmen, yan daw ay nagiging hearsay. Galing, di ba? Ang galing talaga ni Attorney Vic Rodriguez. Talaga namang, dapat hindi binitiwan to ni PBBM. Napakagaling pala. So, ang ginawa raw ng mga congressmen, since hindi daw binasa yung mga impeachment complaints, yan daw ay hearsay lang para sa mga congressmen na pumirma. Palakpakan natin itong si Vic Rodriguez. Napakagaling talaga. Nakakapanghinayang to. Bakit binitiwan ng Malacanang? Ay nako, Vic Rodriguez. Ito ang sagot ko sa'yo. Ikaw ba, isa ka bang congressman? Unang tanong. Kung hindi ka congressman, ikaw ba ay naando doon nung oras na nire-review ng mga congressmen yung mga complaints na yan at nandoon ka ba nung nagpipirmahan sila na sinasabi mong kulang sa oras? Nandun ka? Ha? Attorney Vic Rodriguez, nandun ka ba? Oh, no! Ngayon, ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. Kung ikaw ay wala doon sa ginagawang pagbabasa ng mga congressmen, sa ginawang pagpirma ng mga congressmen, hearsay ka rin lang. Ang nalalaman mo ay hearsay. So kung yan ang basihan ninyo sa pag-file ng kaso ng certiorari dyan sa Supreme Court, hearsay din lang kayo. Pareho na rin si Atty. Torion. Ang sinasabi niya, hindi dumaan sa proseso, wala naman siya doon. Wala siya doon sa Kongreso. So,
hearsay ka rin. Dalawa na kayo. Puro kayo hearsay. So ano sinasabi mo, Atty. Vic Rodriguez, na pag hindi yan na-review ng maayos, hindi nabasa lahat ng pages, at hindi naintindihan, sabi mo pa, dapat naintindihan pa bukod sa binasa lang. Dapat naintindihan. Isa-isa, bawat page, naintindihan. At bago pirmahan, bago i-file. Yun ang sinasabi niya na dapat ginawa ng mga congressmen para ito ay maging legal. Hindi siya hearsay. Ang problema, wala siya doon sa Kongreso, wala siya doon nag-review mga congressmen, wala siya doon na napupirmahan ng mga congressmen, ikaw ang hearsay, Atty. Vic Rodriguez. Pambira, abogado to. Pambira talaga. Oh, ako ng lawyer. Isa akong uhuging vlogger. Pero yung katuwiran nyo, kayang-kayang tumbahin ng mga vloggers. Dahil kayo ang wala sa lugar. Ay nako. Paano ka mag-claim ng hearsay? Ikaw mismo hearsay ka. Wala ka naman doon. Nakita mo ba na nag-review ang mga congressmen? Hindi naman porke kailangan nilang reviewin yan ay doon nila re-reviewin sa Congress yan. Natural may mga advance copy yan. May mga advance copy yan na dinadala sa mga bahay-bahay nila, sa opisina nila. Bago yan pumunta doon sa Kongreso, nabasa na nila yan more or less. Kung meron mang hindi nababasa yan, baka yung ibang last page na lang. Mga katuwiran to mga ito talaga, oh. Lumalabas talaga na desperado kayong ihinto itong impeachment proceedings na to. Marami nagsasabi na last-ditch effort nga daw yan. Desperate effort actually. So ako, yun din ang tingin ko sa inyo. Kasi kita nyo itong mga katuwiran nyo, wala na sa ayos. Makapag-file lang kayo sa Supreme Court, baka sakaling pakinggan kayo, baka makachamba kayo. Kaya lang, wala sa katuwiran. Eto na naman si Atty. Martin Delgra at Atty. Harry Roque. Matitinding lawyer to. Eto si Harry Roque. Grabe to. International lawyer to. Ang sarap banggain. Ang sarap banggain ng mga lawyer na ganito. Na isang uhuging vlogger. Sabi nila, halos pareho sila ni Atty. Delgra eh. Sabi ni Atty. Delgra, ginawang inutil yung mga boto namin at yung boto ng mga 32 million Filipinos na sumuporta kay Sara Duterte. Palakpakan. Palakpakan sa mga ito. Ang gagaling talaga. Ang gagaling ng katuwiran. Ang hirap sibakin. Ang hirap i-debunk. Ang hirap i-debunk ng mga katuwiran ng mga abogado na to. Ngayon, sasagot yung uhuging vlogger. Ito ang sagot ng uhuging vlogger. Sinasabi nyo na nabaliwala, ginawang inutil yung mga boto ninyo kasama na yung 32 million Filipinos. Ito masasabi ko sa inyo. Sigurado ba kayo? Sinakausap nyo ba lahat yung 32 million Filipinos na yan? Sinasabi nila na suportado pa rin nila si Sara Duterte kahit na may mga nakitang anomalya sa kanila. Nakausap niyo ba ang 32 million Filipinos na bumoto kay Sara Duterte? Sinasabi nila na kahit na ano mangyari, kahit na anong findings ng Kongreso, suportado pa rin namin si Sara Duterte kahit may nakitang 125 million na nawawala, inubos sa loob ng 11 days. Kahit nagmumumura sa television at nagbabanta, pinagbantaan yung presidente, pinagbantaan yung first lady, pinagbantaan yung speaker of the house, suportado pa rin namin itong si Sara Duterte. Nakausap niyo ba yung 32 million na yan? Delgra and Roque? Nakausap niyo? At another thing, ang sinasabi niyo ba, pag ikaw ay nakakuha ng 32 million votes, 32 million votes, pag ikaw ay isang kandidato, kahit anong makitang krimen, kahit anong makitang anomalya, ay hindi dapat habulin ng mamamayang Pilipino? Sagot.
Ganun ba sinasabi nyo? Ibig sabihin ba niyan, pag 32 million votes ang nakuha ng isang tao, wala na siya, immune na siya sa anumang kaso, immune na siya sa mga criminal cases, immune na siya sa mga nakita ng Kongreso ng mga anomalya. Ganyan ba, Attorney Delgra, Attorney Roque ang pinagsasabi nyo? Na pag naka 32 million votes, wala na dapat kahit anong makita sa kanya, malinis na malinis yan. Dahil meron siyang 32 million votes. Wala dapat kaso, walang nakita anomalya, dapat wag mo na, kalimutan mo na yan kung may nakita ka dahil 32 million ang boto nito. Kahit anong nakita mo dyan, Kongreso. May nakita ka anomalya, may nakita kang nawalang pera, may nakita kang ganito, may nakita kang ganyan, yung disrespect na ginawa sa gobyerno, nagmumura sa telebisyon, nagbanta ng buhay. Walang kaso yan. Dahil doon sa 32 million votes. Ganun ba sinasabi nyo, Delgra and Roque? At again, nakausap nyo ba yung 32 million votes? Sigurado ba kayo na hanggang ngayon ay kakampi nyo pa rin yung mga bumoto na yan sa kay VP Sara? Ang tanong ko, kung talagang yung 32 million votes ay hanggang ngayon loyal pa rin sa inyo yan at kakampi nyo pa rin yan, bakit lahat ng rally nyo nilalangaw? Pati yung indignation rally nyo dyan sa Cebu. Iilang-ilang lang nakuha yung tao. Dinadaya nyo pa. Yung bilang ng pulis, 3,000 to 4,000. Ang kiniklaim naman ng kampo nyo, 40,000. Nakakalayo. Ay, nako. Ang sarap banggain ng mga ganitong lawyer. Mga kababayan, ang sarap banggain. Pag alam mong nasa katuwiran ka, at alam mong wala sila sa katuwiran, ang sarap ingud-ngud. Itong mga abogadong to, makapagsalita lang, makapag-file lang ng kaso. 32 million votes, dapat walang kaso kahit ano yan. Magnakaw ka hanggang gusto mo, magmura ka hanggang gusto mo, pagbantaan mo ang presidente, ang first lady, lahat pagbantaan mo na. Kahit yan ang nakita ng Kongreso, baliwala yan kasi meron siyang 32 million votes, mga kababayan. Mga kababayan, mali itong ginagawa ng Kongreso. Hindi dapat matuloy itong kaso na to sa Senado. Dapat i-dismiss agad ito. Kahit ano pa yung nakita ng Kongreso. Meron kasing 32 million votes itong si Sara Duterte. Palakpakan tayo. Yay! Ay, nako, Atty. Delgra, Atty. Roque, magtago ka na lang ng gusto dahil pag nakita ka rito, kulong ka. Ayan ang hindi ko maintindihan, mga kababayan. Ang pangangatwiran ng mga batikang abogado kontra sa isang uhuging vlogger. Hanggang dyan lang po muna. At enjoy ako dito sa vlog na to. Thank you so much, mga kababayan, mga kapatid. Doon sa mga bago lang dito sa aking channel, please subscribe. Please hit the notification bell, pati na yung like button. Paki-share na rin po natin para itong lawyers na to ma-expose ang kanilang kagalingan. Nang sa ganon, makakuha pa sila ng maraming kaso. Diba? Makita yung galing nila. Expose natin yung galing nila sa taong bayan para marami silang makuhang kliyente. Okay? Palakpakan tayo. At panghuli, yung aking EJ Moore's prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arrogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Again, thank you so much, mga kapatid, mga kababayan, at magkita-kita po tayo ulit.